Hello po sa inyo mga kapapadadods. Welcome back again to my YouTube channel. So, pasensya na po, medyo tumagal-tagal ang paggawa natin ng pag-review nitong Joson Spider 6 Plus professional mixer. So, sa gawi pong marami tayong ibang obligasyon. I-sound check na po natin itong Joson Spider 6 Plus professional mixer. Tara, samahan niyo po ako. Ito na nga guys, recap lang po natin yung nakaraan na pag-review natin dito sa Joson Spider 6 Plus channel professional mixer. Gumamit po ako ng XLR. Ayan po, XLR cable para po sa dynamic microphone. So dito natin po sa isasaksak sa channel 1. Ito sa channel 1, microphone, XLR input. Dito po meron siyang HPF. Ayon po dito sa kanyang manual instruction o user manual. Ito po yung pag pinress nyo po ito, pressing this button activates, ibig sabihin niya yung HPH, high pass filter. It only lowers the bass frequency. Use this in live TA situation to reduce stage rumors or popping from microphone. So kung kinakailangan lang po siyang i-push, so pwede nyo po siyang i-push. Yun po ang kanyang kagandahan dito, Joson Spider 6 Plus channel. So meron din siyang dito sa bandang right, meron siyang padding. Pag nagkakaroon ng distortion yung inyong pong microphone, nagpi-feedback, pwede nyo rin po siyang i-push down kanyang function. Bawat channel meron siyang kanya-kanyang 48 volts phantom power. So ayan po, pag pinos nyo siya, iilaw siya, magkakaroon siya ng 48 volts phantom power. Ayan. So ayan po sila. Ang 48 volts phantom power ay ito po ay ginagamit lang sa condenser microphone. Ano po? Yan. So dito meron din tayong gain. Ito po yung nagbo-boost ng, halimbawa nakukulangan kayo sa volume ng yung main volume dito sa fader ng kanyang main volume. Pwede nyo pong i-boost yan. Pero pagka nagkakaroon po ng peak sa kanyang indicator lights, babawasan po ang kanyang gain. Pero ang pinaka-perfect po niyan, ang kanyang gain ay nasa, para sa akin po, nasa 9 o'clock. Ano po? 9 o'clock. And then, ang pagkakaiba rin po nitong mixer na ito, itong Joson Spider 6 Plus channel, meron din po siyang pagkakaiba rito kasi dinagdagan nila ng compressor. Ito pong comp ang nakalagay, compressor. Siguro po ito ang halimbawa yung tunog po ng inyong microphone, maaari niyang i-compress yung inyong pong boses. Pwedeng lumawak ang inyong boses pagka tinodo nyo siya ng up to 10 dB.
from 0 dB to 10 dB, maaaring lumawak ang kanyang sound or lumiit ang kanyang sound mula rito sa 0 up to 9 o'clock. So yan po yung, sa tingin ko, yan po yung kanyang gamitan. So sa inyo guys, kung sa palagay nyo po, kung meron na po kayong ganitong klaseng Joson Spider 6 Plus channel, paki-comment lang po down below kung ano po talaga ang function nitong compressor. Yun po ang pagkakaintindi ko, yung pinapalawak niya yung sound. Okay po. So pwede nyo pong i-adjust yan. Okay, ilagay natin sa 12 o'clock. Dito naman po itong highs, yan po yung function ng treble. Ano po, pwede tayong nasa 1 o'clock or 3 o'clock, tamang-tama na po yan. At saka itong mid, pwedeng nasa 1 o'clock lang yan, mid. Low, ito po yung bass, ang nagbibigay ng bass sa inyo pong boses. Alright, so itong auxiliary 1 dito sa mono PL, dito po yan sa auxiliary 1 and auxiliary 2. Okay po, so ito po sila, itong kulay blue na knobs na ito, ayan po ang kanyang mga auxiliary 1. So dito sa auxiliary 2, maaaring hindi na ito masyadong gamitan para sa auxiliary dahil ito po ay ang function po nito ay sound effects, yung kanyang special effects, gaya po nitong 380 DSP effects. So ito po yung kanyang function. Alright, itong orange. So dito siya kanyang volume ng effects. So ito ang kanyang master volume ng effects dito sa fader effects, yan. So yan guys. So dito naman yung kanyang program push para dito sa 380 effects. Ano po? So yan. Pag namili kayo, yan, kung papapansin nyo, yan, naglilipat-lipat yung number nya. Number 7 dito sa whole. So yan. O limbawa, lagyan nyo sa number 10 tapos pupus nyo, yun na yung effects niyo. Alright, so next time po na tetestingin natin lahat nitong 380 na DSP special effects. Alright po, sa next video po natin i-discuss po natin itong effects na ito. So marami po kasi yan eh. Then dito naman sa kanyang kung kukuha po kayo ng source of music dito sa Bluetooth, so dito po yung kanyang master volume sa kanyang MP3 or Bluetooth. Alright, dito po itong kulay black na ito. And then sa kanyang MP3 o source of music ninyo through Bluetooth, magagamitan nyo rin siya ng highs at saka low, itong bass nya ito, yan. So ito po sila, ito yung low, yan, ito yung low, at ito naman yung kanyang highs. So ito yung treble. So meron din siyang function para sa Bluetooth, function ng treble at saka low ng bass. Alright,
Bukod dito, pwede nyo rin po siyang makontrol dito sa kanyang 7-band stereographic equalizer. So pwede rin nyo rin pong itimplahin ito para mapaganda nyo pa yung sound quality ng inyong source of music na po. Okay, so hindi na po natin didiscuss lahat ito dahil bawat channel po niyan pare-pareho lang naman po yung function niyan bawat channel. So kung marami po kayong paggagamitan, halimbawa gagamitan nyo ng another microphone, ito mic 2, mic 3, or gamitan nyo ng instrumental na halimbawa piano or yung electric guitar o acoustic guitar na po, pwede nyong magamit yan. So para-pareho lang naman ang timpla nito na ayon dito sa kanyang mga knobs na po. Yan. Okay. So ito yung kanya-kanyang mga volume. And then ang maganda pa rito, meron siyang on and off or mute. Yan. Off. Mute. Yan. Pag nakaangat siya, naka color red, ibig sabihin niyan naka-mute siya. So kung gagamitin mo siya, iyon mo lang siya para yung kulay green na yan, naka-on na siya. So ready ka nang gumamit ng microphone once na naka-green na itong kanyang push button. Ano po? Okay. So kumbaga parang shortcut lang ito Halimbawa may gumagamit ng inyong microphone tapos biglang binitawan yung microphone, hindi na ginagamit, naka-on pa rin yung kanyang volume. So hindi mo na kailangan ibaba ito. Dito lang, shortcut na yan. Naka-off na yung kanyang microphone. Kahit yung mismong sa microphone naka-on siya, pero dito automatic pag naka-red siya, naka-off na po siya, no po. Yan. Dito naman sa kanyang output, ginamitan ko po siya ng XLR dahil mas maganda yung XLR pagdating sa main output. So yan. Itong main output, yan na yung papunta dun sa input ng amplifier, no po. Sa amplifier. Alright. 380 DSP effects. So next time lang po natin discuss ito. Marami po yan And then dito naman po, yan yung master volume ng kabuuan ng mga function nitong Joson Spider 6 Plus channel. Alright. Bago natin siya i-open ang kanyang power, siguraduhin lang po natin na nakababa itong ating mga volume, master volume at saka yung mga main volume. Okay po. Yun natin itong amplifier, yun natin itong mixer, and then lagay po natin sa 12 o'clock itong amplifier, and then lagay natin itong main volume dito sa 0 dB. Yan, main volume po yan, left and right. And then i-volume natin itong volume 1 ng channel 1, and then yun natin itong on and off or mute. So yan. So yan guys. So ready na siya para matesting natin yung kanyang microphone. Okay. Hello. Check test mic 1, 2. So yan guys, wala pa siyang effects. Kung itataas natin itong ibo-volume natin itong effects, itong kulay orange. Subukan natin. Hello, test mic 1, 2.
So, kahit naka-volume na ito, wala pa rin yung effects niya. So, kailangan lang ay itong effects nitong channel 1 ay kailangan natin ilagay sa at least sa 3 o'clock. And then, itong kanyang volume dito sa effects, kailangan din natin itong ilagay sa 3 o'clock. Okay? So, ito yung kanyang master volume. Subukan natin. Hello, test mic 1, 2, 3. O yan guys. Yan na yung maririnig natin na effects. Meron reverb. Yun natin itong dito tayo kumuha ng source of music dito sa Bluetooth sa kanyang MP3. Kus lang natin ng 2 seconds. Yan. So yan, naka Bluetooth na siya. So i-pair natin ang ginamitan ko lang siya ng itong tablet. So yun natin itong Bluetooth. So yan, on. So Joson, ayan, connected na siya guys. Ayan, mababasa nyo, Joson connected. Okay, so yan, punta tayo sa YouTube. Ayan, punta tayo sa sound check. Tingnan natin. So yan guys, dito tayo kay sound check ni John Lloyd David Remix. Shout out po sa inyo, John Lloyd David Remix. Okay. Itong pwede nyong magamit itong low at saka itong highs dito sa kanyang Bluetooth or MP3. Testingin natin. Itong highs lagay natin sa 5 o'clock. Alright. So yan. Ngayon kung gusto natin pakapalin ng kanyang bass, dagdagan natin yung bass niya, yung kanyang low. Pwede nyo na sa 12 o'clock. So itong kalaksing, kung gusto nyong malakas yung kalaksing, yung kanyang treble, lagay nyo sa 5 octave. Subukan natin kay
DJ Christian Naibe ang kanyang Macarena soundcheck. Okay. One, two, check. Check. One, two. Check. One, two, check. So yan guys, i-open natin itong kanyang microphone. So ito palang kanyang mga bawat channel ay meron siyang kanya-kanyang solo. Yan. Solo, yan. Ayos man. So hello, test mic 1, 2. So yan guys. Hello, test mic 1, 2. Check. Test mic 1, 2. Yan. Guys, napakaganda ng kanyang quality ng kanyang sound dito sa source of music na MP3 o Bluetooth, and then dito sa kanyang microphone. Pag inopen mo microphone, napakaganda rin nung kinalalabasan ng kanyang sound ng kanyang microphone. So nandito pa lang tayo guys sa hall. Yung kanyang perimeter ay nasa number 10 pa lang, pero dyan pa lang ay maganda na yung sound na lumalabas ng kanyang dynamic microphone. Okay? Guys, siya nga pala, dagdag ko lang. Dito sa function ng kanyang hall 1 to 20, o so nasa gitna tayo, nasa number 10. So ang timpla ko nga pala rito ay itong gain ay nasa 9 o'clock. Itong compressor pwedeng sa 12 o'clock, or kung gusto mong lumawak pa yung sound ng iyong microphone, pwede mong ilagay sa 1 o'clock. And then itong highs pwedeng sa 3 o'clock, itong mid sa 1 o'clock, yung low pwedeng sa 1 o'clock din. Okay na yung kanyang bass sa inyong lumalabas na boses. Yung auxiliary hindi naman kailangan ito, and yung effects niya nasa 3 o'clock, and yung kanyang pan ay nasa 12 o'clock.
Okay. So itong kanyang volume ay depende na lang sa inyo kung gaano niyo siya kahina o kalakas gagamitin. Okay? So pag gagamitin mo na siya, click mo lang 'yon, naka-on na yung inyong microphone. Okay po. Hello. Test mic 1, 2, 3. Check. Test mic 1, 2. Hey. Check. Test mic 1, 2, 3. Okay. So yan guys, hanggang dito na lang po. Talaga pong na-amaze ako dito sa professional mixer nito. Napakaganda po niya. So wala po akong masabi. So dito sa Joson Spider 6 Plus channel professional mixer, disclaimer lang po, hindi po ito sponsor. Sadyang binili ko lang po itong professional mixer na ito para po makapag-upgrade ako dun sa mga previous na ginamit ko na mixer. So gusto ko lang pong i-share sa inyo para po kung meron naman po kayong budget ay mag-shortcut na po kayo sa ganitong klase ng mixer. Ginagarantiya ko po na talagang maganda po ang quality nitong mixer na ito. Okay? So next video ko po, i-review po natin yung mga iba't ibang sound effects na 380 DSP kanyang sound effects. Okay? Kung nagustuhan niyo po ang vlog ko po ngayon, please like and subscribe to my YouTube channel, and paki-click na rin po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga gagawin ko po pong mga content video about this sound system. Maraming salamat po. Bye-bye!